ita pong propose da pong dike ni labas po gatagya kayong munisipyo. Nano po yung sitwasyon na nita? Para magka-idea lang kayo, ma'am, 1970s nagtayo sila ng dige on the right bank ng Pampanga River para proteksyonan itong mga Mexico, San Fernando, para 'pag bumabaha, hindi kakalat do'n. Ngayon nagpo-propose sila magtayo na naman do'n sa left bank, do'n sa left bank. Ang problem dito, yung ma-occupy nila between the two dikes, maraming kabahayan, maraming structure including the munisipyo, including the century-old na church. Ang plano nila i-relocate. Yun yung sabi nila. So 10 barangays ang maapektuhan dun sa bayan namin. Pero itong project ng national government ng DPWH, 5 municipalities ang affected dito. Arayat, Candaba, San Luis, San Simon, and Apalit. Ano ang stand niya dito sa munisipyo po? Definitely, ma'am, no kami dito. No kami dito. Actually, ma'am, nagkaroon na ng first consultation meeting last February 2024. Kasama yung barangay council ng 10 barangays, San Luis. Na doon sa meeting na yon, kumontra na kami. Ayaw na namin silang papasukin sa mga barangay. Talagang walang may gusto. Okay? So that's February 2024. So akala namin tapos na. Akala namin hindi na sila babalik. So nakipag-communicate sila sa akin noong January. Kaya nagkaroon kami ng second meeting. According dun sa mga consultants, dun sa gumagawa ng feasibility study, ayaw daw tanggapin ng public works na wala silang ma-interview. Wala silang data na pumunta doon sa 10 barangays at ma-interview lahat ng affected households. So ayaw daw tanggapin ng national government ang public work. So kaya sila bumalik sa amin ulit nung last week. Ilan po bali households po ang matatet po sa 10 barateke? Ang household namin, ma'am, buong San Luis, 15,000. So ang maapektuhan doon halos nasa 9,000. More than half. Ano po yung step nyo ang gagawin na kasi nga yun na kumukontra tayo o hindi tayo pa. Ganito, doon sa last meeting namin, sabi ko ayusin niyo muna yung yung mga questionnaire niyo. Okay? And then balik kayo ulit sa akin. Actually, naglalaro sa isip ko, and sinabi ko na rin sa barangay council sa Muniang Bayan, baka akala ng national government, kami lang yung may ayaw. Kami lang mga elected officials, yun sa munisipyo or sa barangay. Parang iniisip ko kung pinag-aaralan namin, kung hayaan namin sila pumasok sa mga barangay, para makita nila kung paano naman yung ayaw talaga ng mga tao. Hindi lang kami. Hindi lang kaming mga elected official. Okay. Yung when we say affected, can you describe to us ano pong ibig sabihin na apektado? Nandun sila in the middle ng dalawang structure, ng dalawang dike. So lahat ng nasa gitna ng dalawang structure, ang plano nila i-relocate lahat yon. Sabi ko nga, including yung mga structure ng government like the munisipyo and sa church, yung alas 5 century old church. Dati mga kabahayan, lahat lang. Basta in between doon sa dalawang dike, gusto nila i-relocate. Sige. Dahil di kita flood control project, no? Nakikita ba natin mas malaki yung damage kaysa benepisyo na magagawa nito? Yes, ma'am. Actually, ayaw kong magsabi ng ibang, ako rin, engineer din ako. Ayaw ko rin na magsabi ng ng ibang option. Nagtataka nga ako ba't kagad yun yung na-design nila. Ang nakita ko rito, nag-design yung sinuwen designer nila na engineer, pero hindi nagpunta sa ground. So nagkaroon ng full-on consultation, no? Tama. Hindi, nung nag-consult sila sa amin noong February 2024, may design na sila. So prior to design? Wala. So may kinursen na sa aming design. For the record, proyekto ko ng national government. Yes. Proyekto ng national government, Public Works and Highway. And did they ask for recommendation? For example, instead na dito mo gawin, doon nila gawin ni Platan. Wala. Iyon yung nila. Kumbaga, wala. Nandun